Tawagin niyo na lang po akong Myra, 33 years old, may asawa at nagtatrabaho sa isang factory dito sa Maynila. 6 na taon na kaming kasal ng asawa kong si JM, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nabibiyayaan ng anak. Sinusubukan naman namin pero wala pa rin talaga. Hindi ko naman matuloy-tuloy ang check-up dahil kulang din sa budget. Nagpapadala pa rin kasi ako sa pamilya ko sa probinsya at nagpapaaral sa kapatid kong si Pia na kasama rin namin dito sa bahay. Kaya pinaubaya ko na lang ito sa hilot at sa pag-inom-inom ng mga herbal pero hanggang ngayon wala pa rin nangyayari. Minsan tuloy na panghihinaan na ako dahil hindi ko mabigay sa asawa ko yung pangarap niyang mga anak. May mga pagkakataon din na napaparanoid ako, lalo na nung nabanggit sa akin ng isa kong kaibigan, nabantayan ko rin daw ang kilos ni JM at baka hanapin sa iba yung hindi niya makuha sa akin. Ayoko sanang isipin yon pero simula noon, inobserbahan ko na ang mga kinikilos ng asawa ko. Ay, wala talagang katapusan ng mga gawaing bahay. Pagkatapos maglaba, magtutupi naman. Pagkatapos nito, magluluto naman. Ay, nako. Ay, mailagay na nga itong mga damit namin sa drawer at marami pa akong kailangang gawin. Oh, cellphone to ni JM ah. Bibihira yun makaiwan ng cellphone. Wala naman sigurong masama kung i-check ko to. Bakit ba ako kinakabahan? Wala naman ako masamang intensyon. Gusto ko lang naman malaman kung may kachat siya or kausap. Teka nga. Kung wala sa chat box, baka nasa gallery kaya? O baka dito? Myra? Babe. Andiyan ka na pala. Teka. Cellphone ko yan ah. Bakit mo hawak? Oo, ano naman kung cellphone mo to? Bakit? Masama bang tingnan to? Siguro may tinatago ka, no? Ano? May babae ka, no? Ano? Ano ba yung sinasabi mo? Tumigil ka nga. Umamin ka na. May babae ka, no? Babae? Anong babae na naman yung sinasabi mo? Akala mo ba hindi ko napapansin? Nagbago na yung mga kilos mo. May araw na sobrang lambing ka. Tapos biglang kinabukasan sasabihin mo overtime sa trabaho? Tapos ngayon, nakita mo lang na hawak ko yung cellphone mo. Galit na galit ka na. Hindi ka naman dating ganyan, ah. Ako? Galit na galit? Nagtanong lang ako, Myra, kung bakit mo hawak yung telepono ko. Ikaw dyan ang OA makareact. Hindi naman kasi ako magkakaganito kung wala kang tinatago. Wala nga kasi akong tinatago. Nasobrahan ka na yata sa mga dramang pinapanood mo kaya kung ano-ano pumapasok dyan sa isip mo. Makalabas na nga. Sandali! Hindi pa tayo tapos mag-usap. Ano ba? Sabihin mo na lang sa akin kung may babae ka at kung gusto mong tapusin na lahat ng to. Myra, pwede ba? Bakit? Ayaw mo na talaga sa akin, no? Kasi hindi ko maibigay yung gusto mo. Kasi nasa akin yung problema kaya tayo hindi magkaanak. Pasabi-sabi ka pa na hindi mo ako iiwan pero mga babae ka lang pala. Wala nga akong babae. Yung pag-iisip mo ang sisira sa'yo. Kung wala kang ginagawang kaduda-duda, hindi ako mag-iisip ng kung ano-ano. Umamin ka na kasi. Wala nga akong aaminin. Ano ba? Sinungaling! Ate, sabi ni Aling Minda kung pwede raw bang Bitawan mo nga ako. Saan ka pupunta? Bumalik ka nga dito! Ate, anong nangyayari? Wala Pia, wala lang to. Away mag-asawa lang. Sinasaktan ka ba ni Kuya JM? Hindi Pia. Mabait ang Kuya JM mo, alam mo yan. Galit lang yun kaya siya nagsisisigaw. Mamaya maayos din namin to. Buti naman naisip mo pang umuwi. Babe, Ba't ako mo pang mag-inom, ha? Hindi ka ba nga yata kumakain? di naman ako lasing. Alam mo naman ganito lang ako kapag may iniisip. Babe, sorry kanina. Hindi ko gustong sigawan ka. Nainis lang din kasi ako na pinagbibintangan mo akong maiba kahit wala naman talaga. Nahihirapan na rin kasi akong mag-isip.
Natatakot din ako na baka maghanap ka ng iba. Na baka mamaya ayaw mo na sa akin. Iwan mo ko. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na hindi kita iiwan? Pinakasalan kita, hindi dahil gusto ko ng anak, kundi dahil gusto kitang makasama habang buhay. Sorry, babe. Sorry. Napaparanoid lang siguro ako. Sorry talaga. Basta tandaan mo, babe. Kahit anong mangyari, ikaw lang ang mahal ko. Wala nang iba. Kung dumating man ang araw na subukin ang pagsasama natin, tandaan mo, wala akong ibang minahal ng ganito kundi ikaw lang. Magkaanak man tayo o hindi. Mabait naman talaga si JM kahit pa nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami. Kaya nga botong-boto sa kanyang pamilya ko. Sabi nga nila, nasa mabuti akong kamay nung magpakasal kami ni JM. At kahit nga sapat lang ang sinusweldo niya sa pagiging security guard, natutulungan niya pa rin ako sa pagpapaaral kay Pia na nasa first year college pa lang. Inisip ko na lang na wala naman sigurong mag-asawa na perpekto ang relasyon at hindi nag-aaway. Ang mahalaga, alam naming mahal namin ang isa't isa at kakayanin namin anumang pagsubok ang dumating sa buhay namin. Ay nako, paiba-iba na naman ang schedule namin. Kailangan ko patuloy pumasok ngayong gabi. Ay, ibibilin ko nga pala yung babaunin ni Pia. Pia? Aba, asan ba yun si Pia? Nasa kusina na yata. Oh, ano? Tatawag-tawag ka ngayon. Bahala ka nga dyan. Anong sorry? Chat ka kasi ng chat dun sa HRM na yun eh. Kung gusto mo dun, edi dun ka na. Anong hindi ganun? Huwag mo nga ako mababe. Pia! Pia! Sige na, bye. Ate, andyan ka pala. Ano po yun? Sino yung kausap mo sa telepono, ha? Wala, ano lang. Classmate ko lang po. Bakit? Ano po ba yun? Classmate daw. Baka nag-boyfriend ka na, ha? Sinasabi ko sa'yo, nagpapakahirap kami ng Kuya JM mo na mapag-aral ka ng college. Tapos nag-boyfriend ka lang? Tigil-tigilan mo yan, ha? Wala naman kasi akong boyfriend eh. Tsaka ate, anong magagawa ko kung ligawin talaga ako at ang dami nagagandahan sa akin? Pero sinisiguro ko sa'yo ate, hanggang tingin lang sila. Hay nako, tigilan mo yan. Mag-focus ka nga sa pag-aaral mo kung ayaw mong pauwin ka namin sa probinsya. Ate naman eh, mag-iisang taon pa lang ako dito, tapos papauwiin mo na ako. Ayoko muna umuwi doon. Mas gusto ko dito, tsaka marami akong kaibigan dito. O siya, basta mag-aral ka lang mabuti. O, nga pala, may pasok ako ngayong gabi. Pero yung babaunin mo sa overnight nyo, naiayos ko na. Mag-text ka na lang sa akin kapag nakarating ka na doon, ha? Ay, ate, di ko ba nabanggit sa'yo? Hindi tuloy yung overnight namin, next week na lang daw namin gawin yung project. Ah, ganun ba? O, siya sige, kung ganun. Mamaya ilak mo na yung pinto at bintana. Ikaw lang magdamag dito kasi si Kuya JM mo mag-overtime daw sa duty niya. Bukas na ng umaga uuwi yun. Okay, sige ate. O siya, sige. Alis na ako, ha? Oh, babe, ang aga mo yata. Oo eh. Biglang dumating yung kapalitan ko kaya ito, umuwi na ako. Ikaw, papasok ka pa lang sa trabaho? Oo eh. Pero ipaghain mo na kaya kita. Hindi na, wag na. Ako na bahala sa sarili ko. Mabuti pa, ihatid na kita sa kanto. Wag na. Magpahinga ka na lang dyan. Kaya ko naman na. Sige na ha, una na ako. Bye, babe. Ano ba naman yan? Sa lahat ng may iwan ko yung ID ko pa. Kailangan ko pa tuloy balikan dito sa bahay. Ano ba yan? Kung kailan nagmamadali eh. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako, sabi! Pia? Huwag kang sumigaw! Walang hiya ka! Huwag ka sabing... JM! JM, hoy! Walang yaka! Ano ginagawa mo sa kapatid ko? Ate, si kuya! Ate, natakot ako, ate! Teka, sandali! Walang yaka! Hayop ka! Lumayas ka dito! Walang yaka! Kaya pala ibang kutob ko sa'yo. Iwas mo ka palang binabalak sa kapatid ko. Kaya pala gusto mo siyang dito pag-aralin para magawa mo yung kawalangyaan mo. Demonyo kang hayop ka! Myra, ano ba? Sandali naman! Lumayas ka dito! Hayop ka! Huwag mo nga tayo magdilim ang paningin
Huwag ka na umiyak. Andito na ang ate, ha? Akong bahala sa'yo. Shh. Huwag ka na matakot. Andito na ang ate. Mga kamorkada, ni sa panaginip hindi ko naisip na maaabutan ko ang ganong klaseng eksena ng kapatid ko at ng asawa ko. Kitang-kita ko na hawak-hawak ni JM sa braso si Pia habang nagpupumiglas ang kapatid ko. Galit na galit talaga ako nung oras na yon. Hindi ko akalaing magagawa yun ni JM sa kapatid ko pa mismo. Ramdam ko yung takot sa kapatid ko nung gabing yon, kaya hindi ko muna siya tinanong sa kung anong nangyari. Hinayaan ko na lang muna siyang makapagpahinga at hindi ako umalis sa tabi niya. Hindi rin ako nakatulog noon dahil magdamag akong nag-isip. Inalala ko yung mga gabing naiiwang ko sina JM at Pia sa bahay. May ginagawa na kaya no ng asawa ko sa kapatid ko? Yung mga titig ni JM kay Pia, may halong mali siya na ba yun? Ang tanga-tanga ko dahil hindi ko man lang yun napansin. Sana hindi na ito dinanas ng kapatid ko. Oh, Pia, kumusta pakiramdam mo? Bakit bumangon ka na? Maaga pa, magpahinga ka muna. Hindi na rin naman ako makatulog, ate. Ano bang gusto mo? May mainit na tubig dito. Magkakape ka ba o gusto mo hainan na kita ng almusal? Wag na, ate. Hindi naman na po ako nagugutom. Ganun ba? Ipagtitimpla na lang kita ng kape o may iba ka bang gusto? Magsabi ka lang, andito lang ako. Hindi na ako papasok sa trabaho para may kasama ka. Sorry, ate. Sorry po talaga. O, ba't ka ba nagsusorry? May nagawa ka ba? Kasi dahil sa akin pati trabaho niyo naapektuhan pa. Okay lang po ako, ate. Huwag niyo na ako alalahanin. Ano ka ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi ka abala sa akin. O, eto, magkape ka muna. Hindi siguro aabot sa ganito kung nasabi ko agad sa'yo, ate. Ano ba kasi talagang nangyari? Sige, huwag mong pilitin kung hindi mo pa talaga kaya. Magpahinga ka na muna, ha? Pag-usapan na lang natin kapag okay ka na. Mas okay na rin po siguro na ngayon na po natin pag-usapan. Hindi ko nga lang alam kung paano ko sisimulan. Nung gabing inabutan ko kayo, ano bang nangyayari sa inyo nun ni JM? Pinipilit niya po akong gawin na naman yung bagay na yun eh. Bagay? Anong bagay? Yung ginawa niya po sa akin nung nakaraang linggo. Nung nakaraang linggo pa? Kailan eksakto yun? Basta po nung nakaraan po na nasa company outing kayo, ako lang po na nasa bahay pero bigla pong dumating si Kuya JM tapos pinilit niya pong may mangyari sa amin. Ha? Totoo ba yan? Pero bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Tinakot niya kasi ako, ate, na kapag sinabi ko raw po sa'yo, pababalikin niya na ako sa probinsya tapos isisisi niya raw sa akin lahat. Sisiguraduhin daw niya na ako ang mapapahamak. Ha? Ano? Sinabi niya talaga yan? Hayop siya. Opo, ate. Ang tanga ko rin naman na wala man lang akong napansin na may ganyan ka na palang pinagdadaanan. Sorry, Pia. Ako ang ate mo, dapat ako ang poprotekta sa'yo. Wala kang kasalanan, ate. Hindi ko rin naman talaga pinahalata kasi ayokong mag-alala ka pa. Gusto ko na lang nga sanang kalimutan eh. Kaya lang, kagabi. Shh. Sige na, ha? Tama na. Huwag ka na umiyak. Magpahinga ka na muna. Sige, ate. Pasok muna ako ulit sa kwarto. Walang nga talaga yung JM na yan. Nag-iinit talaga ang ulo ko. Kalabas nga muna sandali. Hindi ako makahinga dito sa loob ng bahay. Buti na lang malamig-lamig pa dito sa labas. Kailangan ko makalma ang sarili ko. Myra, Anong ginagawa mo ditong hayop ka?
Sandali, Myra. Magpapaliwanag ako. Ano ipapaliwanag mo, ha? Sinabi na sa akin lahat ni Pia. Walang ya ka? Pinagsasamantalahan mo kapatid ko? Di totoo yan. Anong hindi? Sinungaling ka! Yang kapatid mong sinungaling. Ang kapal naman ng mukha mo! Babalik na rin mo yung sitwasyon? Hindi ka na nahiya! Ah! Lumayas ka dito dahil sa susunod na makita pa kita, ipakukulong na talaga kita! Pero Myra, maniwala ka sa akin. Kung ano man yung sinabi sa'yo ng kapatid mo, hindi yun totoo. Sa tingin mo maglalakas ako ng loob pumunta dito kung may kasalanan ako? Ha? Huwag mo nang bilugin ang ulo ko sa mga dahilan mo! Lumayas ka! Pakinggan mo kasi yung paliwanag ko. Hindi ko pinagsamantalahan yung kapatid mo. Walang ganun na nangyari. Aning naabutan ko, ha? Yung pinipilit mo siya kagabi! Pinipilit. Nahawakan ko lang siya sa braso dahil ang kulit-kulit niya. Pero kung ano man yung iniisip mo, walang ganun na nangyari. Sinungaling kang hayop ka! Huling-huli ka, natatanggi ka pa? Lumayas ka nga dito bago pa ako mag-iskandalo dito! Lumayas ka na at huwag ka nang babalik! Hayop ka! Myra, please. Please naman, pakinggan mo ako. Please, mag-usap kasi tayo ng mahinahon. Kumalma ka muna. Sa tingin mo ba talaga kaya kong kumalma sa sitwasyon na ganito? Galit na galit ako sa'yo, JM! Nandidiri ako sa'yo! Ang baboy mo! Hindi ka talaga aalis? Mga kapitbahay! Oo na! Pero hindi ako titigil hanggat hindi mo naririnig yung paliwanag ko. Lumayas ka na! Ang kapal ng mukha ng asawa ko. Matapos kong malaman ang lahat sa kapatid ko, galit na galit talaga ako kay JM. Gusto ko na nga siyang ipabarangay ng mga sumunod na araw pero pinigilan ako ni Pia. Huwag na lang daw namin palalain yung sitwasyon at itago na lang daw namin ang lahat. Hindi daw niya alam kung makakaya niya kapag nalaman pa ng ibang tao ang nangyari sa kanya. Pipilitin daw niyang mamuhay ng gaya ng dati. Naawa ako sa kapatid ko pero nakikita ko rin naman na sinusubukan niyang magpakatatag. Kaya sinuportahan ko na lang siya sa gusto niyang mangyari. Pinalayas ko na rin ng tuluyan si JM. Dito ko naisip na buti na rin pala at wala kaming naging anak. Dahil kung hindi, magiging kahiya-hiya ang tatay nila. Pero kahit hindi na kami nagsasama ni JM sa isang bubong, palagi pa rin siyang nagte-text at tumatawag sa akin. Ayoko na lang sagutin dahil alam kong puro kasinungalingan lang ang sasabihin niya. Basta ang mahalaga sa akin, maalagaan ko ang kawawa kong kapatid. Lumipas pa ang mga buwan at nagpatuloy kami ni Pia sa pamumuhay namin. Nakikita ko rin naman na nagiging ayos na siya at hindi ko na rin ramdam sa kanya yung trauma ng mga nangyari. Nagpatuloy siya sa pag-aaral habang ako naman nagtatrabaho at kumakayod para sa aming dalawang magkapatid. Wala rin naman akong aasahan kay JM dahil pinutol ko na ang koneksyon naming dalawa. Kaya nagulat ako ng isang araw, pinuntahan niya ako sa trabaho. At naawa ako sa itsura niya. Nagmamakaawa siya na ayusin daw namin yung lahat sa amin, na hindi daw niya kayang wala ako. Naawa man ako nun sa kanya, tinibayan ko ang loob ko at hindi ko na siya pinansin. Pero minessage pa rin niya ako sa social media accounts ko. Kaya aaminin ko, minsan lumalambot na rin ang puso ko at gusto ko na ring ayusin ang lahat sa amin ni JM. Maliman at makasarili mang tingnan, pero naiisip ko ang posibilidad na magkakabalikan kami at makakapagsimula ng bagong buhay. Pia! Bangon na! Tanghali na! Baka malate ka na naman sa klase mo.
Anong oras na po ba, ate? Naku mag-aalas 9 na. Di ba alas 9:30 ang klase mo? Parang wala kasi ako sa mood pumasok, ate. Ha? Bakit? Masama ba pakiramdam mo? Oo, ate. Kahapon pa kaya hindi rin ako nakapasok sa school. Ano ba kasi ang nararamdaman mo? Ano bang masakit sa'yo? Hindi ko nga maintindihan eh. Basta wala lang akong ganang magkikilos. Ewan ko ba? Baka naman kasi dahil sa kakapuyat mo. Minsan nagigising ako ng madaling araw, nakikita ko gising ka pa at nagsiselfone. Ano lang yun, may pinapanood lang ako pero kagabi maaga naman akong natulog. O siya, kumain ka na lang muna at baka naman gutom lang yan. May sinangag dyan at saka tinapa na paborito mo. Pagkatapos mong kumain, maligo ka na para makaabot ka sa sunod mong class. Ano ba to, ate? Bakit ganyan lasa ng niluto mo? O bakit? Masarap naman ah. Seryoso? Masarap na yan sa'yo? Pangit yan ang lasa ng sinangag tapos yung tinapa? Ang baho! Ano ba yan, ate? O bakit nagagalit ka? Kung ayaw mong kumain, bahala ka. Nagpapaliwanag lang naman ako, ate. Ba't mo naman ako kailangang sigawan? Nakakasama ka ng loob, ah. Ha? Ako ba nakakasaba ng loob? Ikaw nga dyan ang nanlalait sa niluto ko. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Meron ka ba at ganyan ka mag-iinarte, ha? Meron? Anong meron? Di pa nga ako dinadatnan, eh. Hindi pa? Kailan pa? Ha? Ewan. Basta nung nakaraang buwan, hindi na ako dinatnan. Tapos ngayon, wala pa. Wala pa rin? Kailan ka ba dapat? Dapat first or second week ng buwan, eh. Ano ba yan, Pia? Bakit hindi mo alam kung ano nangyayari sa katawan mo, ha? Ate, hindi ko naman alam, eh. Ano bang ibig sabihin nito, te? Huminahon ka lang, ha? Walang masamang nangyayari. Ganito. Huwag ka na munang pumasok ngayong araw. Bibili ako ng pregnancy test, ha? Relax ka lang. Aalamin natin kung totoo ang kutob ko. Ate. Pia? Kumusta? Tapos ka na ba dyan sa CR? Pia! Pia, sumagot ka naman! Pia! Pia, Patingin nga! Ate. Huwag kang umiyak, sabi. Patingin muna. Dalawang linya? Pia, positive ang ibig sabihin nito. Buntis ako, ate? Ganun ba yun? Paano na to? Paano na yung pag-aaral ko? Paano na yung buhay ko, ate? Kumalma ka muna, okay? Isang test pa lang naman tong nagawa natin. Pwede rin kasing mali ang mga PT na to. Pero paano kung tama, ate? Paano kung buntis ako? Anong gagawin ko, ate? Ate? Tama na, huwag kang umiyak. Si JM kaya ang tatay ng batang yan? Sino pa ba, ate? Siya lang naman yung gumalaw sa akin, eh. Sigurado ka ba, ha? Naalala ko dati may kausap ka sa telepono. Tapos, inuumaga ka ng uwi. Sabi mo gumagawa kayo ng project. Pero project lang ba talaga, ha? Baka naman na iba ka pang kalokohang ginagawa. Ano? Ano, ate? Anong sinasabi mo? Pinapalabas mo ba na malandi ako? Hindi naman kasi kita nababantayan 24 oras. Mali ko ba kung anong pinagagawa mo? Ate, ako yung ni-rape dito. Ako yung pinagsamantalahan ng asawa mo. Pero bakit ako yung sinisisi mo? Bakit parang pinapalabas mo na kasalanan ko pa, ha? Ako yung dehado dito, ate. Dahil dyan sa kababuyan ng asawa mo. Tapos pinagbibintangan mo akong lumalandi pa sa iba? Pia, hindi sa ganun. Pero kasi... Ang sabihin mo hanggang ngayon, hindi ka talaga naniniwala na pinagsamantalahan ako ng asawa mo kahit na huling-huli mo na siya sa akto. Pia, sorry. Mali nga ang mga nasabi. Okay lang, ate. Sige, naniniwala ka dun sa hayop na yun, di ba? Di siya na yung samahan mo. Pabayaan mo na ako. Total naman malandi ang tingin mo sa akin, di ba? Kung nagiging pabigat lang pala ako sa'yo, lalayas na lang ako dito. Mga walang hiya kayo! Mga walang puso!
Mali nga siguro ang nasabi ko ng mga oras na yon kay Pia. Sobrang stress na rin kasi ako. Naiisip ko na kasing posible kaming magkaayos ulit ni JM, tapos biglang ganito yung mangyayari. Paano na kami? Hindi ko naman pwedeng pabayaan ang kapatid ko, lalo pa sa kondisyon niya. Wala muna kaming sinabihan ng pagbubuntis niya. Ang alam sa probinsya, nag-aaral siya dito sa Maynila at mabuti na lang at magbabakasyon na sa school. Napag-usapan namin ni Pia na isang SEM siya titigil habang hahanap naman ako ng ibang racket para may pandagdag gastos kami. Sa sobrang stress ko noon, hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin kay JM o hindi. Basta hindi ko na lang muna siya kinausap. Wala akong magawa kundi gabi-gabi na lang umiyak at hilinging sana bangungot lang lahat ng ito. Ang aga-aga, sino ba tong katok ng katok? Good morning po. Andiyan po ba si Pia? Sino ka ba? Bakit inahanap mo yung kapatid ko? Ate, ako po si Martin. Boyfriend po ako ni Pia. Ha? Boyfriend ka ng kapatid ko? Ate, sorry po, pero kakapalan ko na po yung mukha ko. Pero pwede po ba makausap ko muna si Pia? Importante lang po talaga na makapag-usap kami. Kaya please ate, please po. Sige, pasok ka. Lumabas lang sandali si Pia pero baka pabalik na rin. Salamat po ate. Kaklase ka ba ni Pia? Opo. Talaga bang boyfriend ka ng kapatid ko? Kailan pa kayo? Ay, mag-5 buwan na po. Talaga? Hindi niya kasi nakakwento sa akin yan eh. Ikaw ba walang masamang intensyon sa kapatid ko? Martin? Babe! Anong babe? Break na tayo, di ba? Bakit ka ba nandito, ha? Babe naman, please. Pag-usapan naman natin to. Please, ayusin natin. Huwag mo naman akong iwan ng ganun-ganun lang. Hindi ko kaya mawala ka sa akin, babe. Pwede ba? Huwag ka ditong manggulo. Umalis ka na nga. Babe, please. Please naman, Hindi ko kaya mawala ka sa akin. Kung may mga pagkukulang ako sa relasyon natin, sabihin mo naman, para alam ko. Mag-a-adjust naman ako para sa'yo, eh. Magbabago ako. Huwag mo lang akong iwan. Ayoko na nga, Martin. Ano bang mahirap intindihin sa salitang ayoko na? Pia, babe, please. Bitawan mo nga ako. Sige, subukan mo pong lumapit sa akin. Sisigaw talaga ako dito. Magpapatawag ako ng barangay. Hindi ka aalis? Ate! Ate, tumawag ka nga po ng barangay! Ate! Oo na. Sige na. Wala rin palang saysay kahit anong klaseng pagmamakaawa ang gawin ko, eh. Kasi pagtatabuyan mo rin pala ako ng ganito. Sige, Pia. Ibibigay ko na yung kalayaan gusto mo. Tandaan mo lang. Mahal na mahal kita. At kung sakali magbago ang isip mo, nandito lang ako. Maghihintay ako para sa'yo. Dami-dami mo pang sinasabi. Lumayas ka na nga! Layas! Magpapahinga po muna ako sa kwarto, ate. Pia, sandali. Bakit? Ano ba yun? Yung lalaking yun, boyfriend mo ba talaga yun? Ate, hindi. Ex ko na si Martin. Bakit sabi niya kanina sa akin 5 buwan na daw kayo magkarelasyon? Tapos na nga kami, kaya kung ano man yung pinagsamahan namin, hindi na yun mahalaga. Mahalaga yun! Sabihin mo nga yung totoo, Pia. May nangyari rin sa inyo ng lalaking yun, no? Ano? Umamin ka na lang, Pia. Ano? Oo! Sige, ate. May nangyari sa amin ni Martin, pero matagal na yun at isang beses lang yun. Talaga? Isang beses lang? Sigurado ka ba? Ano ba talagang pinupunto mo, ate? Na nagsisinungaling ako? Na baka si Martin ang nakabuntis sa akin at hindi ang hayop mong asawa, ha? Gusto ko lang naman malaman yung totoo. Kasi hirap na rin ako, Pia. Ang sakit-sakit na ng loob ko. Dapat ako magpakatatag bilang ate mo. Pero sa kabila ng to, naiisip ko pa rin yung asawa ko. Asawa mo? Hayop ang asawa mo, ate. Maniwala ka sa akin. Binaboy niya ako. Akala mo ba ikaw lang nahihirapan dito, ha? Ako din. Hirap na ako. Alam mo bang si Martin lang ang lalaking minahal ko ng ganito, pero dahil sa asawa mo? Pia. Si Martin, hindi niya ako pinilit. Kusa kong binigay sa kanya yun kasi mahal ko siya. Pero pagkatapos akong babuhin ng asawa mo, hindi ko na alam kung anong mukhang ihaharap ko kay Martin. Hiyang-hiya ako sa kanya, ate, at sa sarili ko. Gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya pero ayaw niya dahil mahal na mahal niya ako.
Pero ngayon ate, nabuntis ako. Paano ko ba harapin si Martin, ha? Ang sakit-sakit nito sa akin dahil kailangan ko pang hiwalayin yung lalaking pinakamamahal ko. Dahil sa ginawang kahayupan ng asawa mo! Pia, sorry. Sorry ha. Stress na kasi talaga ako. Hindi ko na rin alam yung gagawin ko. Sorry talaga. Ate, sabihin mo lang kung pabigat ako. Kakayanin ko namang mag-isa eh. Alam kong mahal mo yung asawa mo, pero ate, kung nagawa niya sa akin to, pwede niya rin tong gawin sa iba. Sorry, Pia. Sorry. Lalong gumulo ang isip ko nang malaman ko nga na may boyfriend ang kapatid ko at bakit ngayon lang niya sinabi sa akin to. Ayoko man siyang pagdudahan pero nahihirapan na rin kasi ako. Posible kayang nagsisinungaling siya at may mga bagay na itinatago pa sa akin? Posible kayang ibinibintang niya lang kay JM ang ipinagbubuntis niya? Lalo akong hindi mapakali. Doon ko naisip na matatapos lang lahat ng to kapag nakausap ko na si JM. Kaya isang araw, tinawagan ko ang asawa ko. Pinapunta ko siya sa bahay sa saktong oras na wala si Pia para magkaalaman na. Babe, O JM, buti naman at dumating ka. syempre naman. Natutuwa nga ako dahil sa tagal mong walang paramdam sa wakas. Gusto mo na rin makipag-usap sa akin. Nga pala, may dala akong pagkain oh. Nagabala ka pa. Hindi naman magtatagal ang usapan natin. Gusto ko lang malaman ng totoo. Ano ba talagang ginawa mo sa kapatid ko? Myra, wala talaga akong alam sa mga binibintang sa akin ni Pia. Hindi ko magagawa yung kahayupan na yun. Sa kapatid mo pa. Babe, mahigit 6 na taon mo na akong kilala. Hindi ako ganyang klaseng lalaki, alam mo yan. Yun na nga ang masakit, JM. Kilala kita. Kaya hindi ko lubos maisip na nagawa mo yung bagay na yun. Wala kasing ganon. Please, ako naman ang paniwalaan mo. Oo, magkadugo kayo pero hindi ibig sabihin nun, mas kilala mo siya kaysa sa akin. Wala akong ginawang masama sa kanya nung gabing inabutan mo kaming nagtatalo. Siya nga tong lapit ng lapit sa akin eh. Ah, talaga ba? Pati ba yung gabing may company outing kami, siya pa rin yung lumapit sa'yo, ha? Ha? Hindi kasi ganun yun eh. Huminahon ka kasi muna. Paano mo ako maintindihan kung palagi kang... Umamin ka na! Hinalay mo yung kapatid ko nung gabing yon. Hindi nga kasi totoo yan! Kung hindi yan totoo, bakit siya buntis ngayon? Ano? Buntis? Si Pia? Buntis? Kalokohan. Anong kalokohan? Hayop ka! Teka sandali! Imposible kasi ang sinasabi mo eh. Isang beses lang yung nangyari kaya imposibleng nabuntis siya agad. Anong sinabi mo? Magpapaliwanag ako. Hayop ka! Ginalaw mo talaga ang kapatid ko! Ang bata-bata pa niya! Hayop ka talaga! Demando ka! Sandali, Myra! Oh, sige. Aaminin ko na. May nangyari nga sa amin ni Pia. At yun yung gabing wala ka. Pero kasi isang beses lang yun. Isang beses mo na pa ulit-ulit! Ganon din yon! Pinilit mo pa rin yung kapatid ko! Hayop ka! Pinilit? Hindi ko siya pinilit. Alam niya yan. Oo, nakainom ako nung gabing yun. Pero nagpakita siya ng motibo. Siya yung lumapit sa akin. Sinungaling! Hindi ganon ang kapatid ko! Nagsasabi ako ng totoo, Myra. Tingnan mo ako sa mata.
Sabihin mo sa akin kung nagsisinungaling ako. Hindi ko ginalaw yung kapatid mo. Ginusto niya yung nangyari sa amin. At ginusto mo rin, hayop ka! Pati kapatid ko pinagdasahan mo! Ginusto man niya o hindi, ikaw ang dapat kumontrol sa sarili mo! 20 anyos pa lang yung kapatid ko! Paano na siya ngayon, ha? Magiging batang ina dahil sa kahayupan mo! Paano mo nasabi na ako yung tatay ng batang yon? Ha? Alam mo ba yung ginagawa niya sa oras-oras? Ha? Huwag mong guluhin ang isip ko! Sinisira mo kaming magkapatid! Nagsasabi kasi ako ng totoo. Kung alam mo lang, gulong-gulo na rin ang isip ko. Hindi na ako nakakapasok sa trabaho, parang wala nang saysay yung buhay ko. Desperado na ako. Ang gusto ko lang magkaayos tayo. Hindi na tayo magkakaayos, JM. Ayan na nga, oh! Inamin mo na! May nangyari sa inyo ni Pia! Hindi ka na nahiya! Kapatid ko pa talaga! Hayop ka! Sorry. Sorry talaga. Hindi ko sinasadya. Nadala lang talaga ako nung mga oras na yon. Mababawi ba niya sorry mong inabot ng kapatid ko? Hindi na! Sorry, Myra. Sorry. Ipapakulong kita. Gagawin ko ang lahat, mabulok ka lang sa kulungan! Ha? Huwag namang ganyan. Alam mong naging tapat ako sa'yo. Minali kita. Sa kabila ng mga pagsubok na dinaanan natin. Siguro nagkamali nga ako nung isang gabi. Pero isang beses lang yun, Myra. Mahal na mahal kita eh. Nagmamakaawa ako sa'yo. Patawarin mo ako. Huwag kang lumuhod sa harapan ko. Hayop ka. Mahal na mahal kita. Wala akong ibang lalaking minahal kundi ikaw. Tapos ganito pa gagawin mo sa kapatid ko pa talaga? Hindi nga ganoon. Myra, nadala lang ako ng sitwasyon pero hindi ko siya mahal. Ikaw lang ang mahal ko. Hindi ko alam ang gagawin ko sa buhay ko kung mawawala ka sa akin. Tama na, JM. Tapusin na natin to. Ayaw din naman na kitang makita. Sobrang sakit na nito lahat. Patawarin mo ako. Please. Please, oh. Kung patatawarin kita, paano naman yung kapatid ko? Na ako lang sinasandalan. Sa tingin mo, makakaya kong makipagbalikan sa'yo habang nakikita ko yung kapatid ko na nahihirapan dahil sa hayop kong asawa? Myra naman. Please. Sorry na. Sobrang sakit sa akin ito, JM. Hanggang sa huling sandali, umaasa talaga ako na itatanggi mo lahat na wala ka talagang naging kasalanan. Pero doble yung sakit nung inamin mo. Ang sakit, JM. Patawarin mo ako. Umalis ka na, JM. At tumigil ka na dahil hindi na kita mapapatawad. Ang sakit-sakit mga kamorkada. Halo-halo yung emosyong naramdaman ko nung mga oras na yon. Mahal na mahal ko si JM at nararamdaman kong may katotohanan sa sinasabi niya pero hindi ko rin naman masasabing nagsisinungaling ang kapatid ko. Naawa nga ako sa batang yon dahil alam kong marami pa siyang gustong gawin pero paano na ngayong buntis siya. Hindi ko na alam ang dapat kong gawin. Sa tuwing naiisip ko na posibleng daladala ng tiyan ni Pia ang dugot laman ng asawa ko. Parang may humihiwang kutsilyo sa puso ko at nagiiwan ng malalim na sugat. Anak ng asawa ko ang pamangking ko? Ang sakit-sakit mga kamorkada. Sa ngayon magkasama pa rin kami ni Pia at patuloy na lumalaban. Ayaw naman niyang sampahan ng kaso si GM at lalo lang daw siyang nasa-stress. Nahihirapan na rin ako. Minsan naiisip ko pa rin si JM at namimiss ko rin siya. Yung dating kami na masaya at kontento sa isa't isa. Gusto ko rin siyang makasama at patawarin pero paano naman ang kapatid ko? Wala akong nasasabihan sa problema kong ito kaya sumulat ako sa inyo para humingi ng payo. Sa tingin nyo, sino ba talaga ang nagsasabi sa kanila ng totoo? O paano ko ba talaga malalaman ang totoo? Sana po matulungan niyo ako. Muli, maraming salamat sa pagbasa ng liham ko. More power and God bless. Lubos na gumagalang, Myra.